Okay, maayong hapon sa tanan. Atong ipadayon discipleship A to Z. Now, ang atong sugdan karon is letter F na ta, letter F. And that is family. Family number 1. Number 1 sa atong lesson sa family, and that is the first home. The first home. So ato gyud sugdan ngadto sa Old Testament, asa man ang pinaka permero gyud na family. Wanilay no. Diha gyud gi institute sa Ginoo ang home. Diha niya gisugdan. Unya pagkahuman atong tan-awon mga igsoon unsa may mga angin atong ma-learn niini kabahin sa panimalay. Okay? So when we talk about home, there should be marriage. Dili pwede matibuok ang usa ka balay, ang usa ka panimalay kung walay kaminyoon. No, illegal man na kanang mag-ipon nga dili minyo. Dili na siya dili na siya family. Dili way katungod ang babae moingon sa lalaki, you are my husband. Unya wa sila wala sila makasal. Amen. Dili na siya legal. So the woman also cannot either both ways. Ang babae dili makatawag husband, ang lalaki po di makatawag nga this is my wife. Dili pwede kay sagrado kana mga kaigsunan. Okay? So ang Ginoo mismo nag-institute ani, and there is reason why. Naay rason ang Ginoo. So ato ning katunon mga kaigsunan, the Bible teaches that God established 3 institutions. Unsa ganito? Family, government, and church. Now, and the two of these are complementary, which is the family and the church. Ang gobyerno dili kay siya complementary kaysa ani duha. So dunay hisusama. In fact, si Christ mga kaigsunan ningon siya nga ang simbahan sama sa husband and wife relationship. Ang relasyon sa church o kang Christ sama sa relasyon sa husband and wife. Alright? Nothing should be more important to a Christian than these 2 places, for they are sacred. Husband and wife. Ayaw gyud ninyo hunahuna ang mga kaigsunan nga baliwa ra ni. Ang home o ang church mauni ang mga sagradong lugar nga dili angang ibaliwala. Kinahanglan na agyuna sa imong priority your home and the church. The church and your home. In fact, the church is our secondary home. Na kung atong pitulon atong mga anak sa atong panimalay, diri sa simbahan mga anak ta sa Dios gipitol pud ta. Kung atong hanayon ang mga pamaagi sa atong panimalay para nindot ang dagan sa atong pagpuyo, sa simbahan po, the same. Naatay mga pamalaod o mga pamatasan nga atong katunon diri. Now, the greatest home, paminawag ninyo, the greatest home is one built around a church. You cannot have a great home if there is no church. So mahimo lang great ang usa ka panimalay kung ang simbahan naa. And the greatest church is one made up of faithful families who serve the Lord. Complementary. Dili maligon ang simbahan kung ang matag pamilya dili ligon. Dili muligon ang panimalay kung walay simbahan. So, anak ka-importante ang simbahan para sa family. Anak ka-importante ang family para sa simbahan. Mao na kung ato tan-awon mga kaigsunan, if you want to say healthy church, ang healthy church, family ang naa. Dili na kay wife lang, dili na kay husband lang, kinahanglan husband and wife and children. Dili pwede husband and wife ray manimba. Ingon sa Bible, ang ibilin rin ninyo kanarang mga iro, iring, baboy, baka, manok. Mura na ibilin ninyo.
Na ang Bible gani nag-ingon basta adlaw sa panimbahon bisan ang inyong mga kabayo nga gahatag ninyo og kapangitaan ayaw padagana. Karon di naman kabayo, mga sakyanan naman. Amen? Magamit lang na ang mga sakyanan padung sa simbahan. Dili sa kapangitaan. So mo nang gingon sa Bible mga kaigsunan, importante ang simbahan ug family. Mahimo lang nindot ang duha kung nagsinuportahay ang duha ka institusyon. Asa ta mga kitag strong leader sa church, kana mga strong leader sa home. Amen? Asam ta mga kitag mga father nga makabarog sa ilang balay, strongly establishing the word of God, kanang mga lig-on sa church. Tanawa ng mga amahan nga walay kalig-on diha sa pulong sa Ginoo. Ug ganaa sa balay, kanang mga wala lang diri sa church, wala po na dito sa balay. Ipaminaw mo Unya kamo mga wife, ganahan mo ingon ana ang barog sa inyong mga bana sa inyong balay? Dili ka decide og tarong, dili maka lead. Og sa barko pa, diin ka naglayag. Na makaingon baka kasi mo mga anak, mga anak, pagpreparar mo kay padulong tasa na kay goal. Na ay direksyon nga imong gipakita sa imong mga anak, magpreparar mo, magtinabangay ta kay mao ni goal nato sa atong family. Kung wala ka sa church. So wala pug kay mga pangandoy, ang imo lang is makakaon na imong pamilya karong adlaw, karong taknaa, mao ra gyud na. Ang pagkaon dili na kayo importante mga kaigsunan nga tagaan nimo dakong panahon gyud kay ang Ginoo nagsaad pakanon ta ka. Kay kung mao na lang ay dagan sa kinabuhi sa pamilya nga magsige na lang pangitag pagkaon, nahurot ang oras pagpangitag pagkaon, unya wala nakakahinumdom nga ang Ginoo nagpromise nimo og pagkaon pud. Unya ikaw amahan, gikinahanglan ka sa buluhaton sa Dios. Gikinahanglan ka mga lig-on diha sa Dios mga kaigsunan kay naa kay family nga imuhang i-lead. Inyo mabantayan karon mga kaigsunan nga kaning mga babae dili ka mo'y bida ha. Dili ka mo'y bida. Kung gusto gyud mo magbida, bati ang resulta. Makapapurdoy na kung magbida ang babae. Mao na gitawag mo og purbida. Kana kung ganahan gyud mo kamoy magbida sa panimalay, purbida mo. Puros mo labad sa You cannot lead. In the family, you cannot lead. In the church, you cannot lead. Komplementary ang home og church. Sa government, barog dito, ganahan ka. But in these two institution, mga igsoon, kamo mga babae, pangitain yung lugar. Alright? Pangitain yung lugar. Now, there are 3 things na atong i-learn about home. And number 1, mga kaigsunan, marriage is God's plan for man, not for the woman. Amen. Marriage is God's plan for man. Muna imong pabida. Mga babae, ayaw mo og pabida. Para ni sa mga lalaki, kay giplano sa Ginoo mga kaigsunan, wala pa si Eve. Nakita na sa Ginoo ang need. Wala pa si Eve. So ang rason nga nung dunay marriage, because of Adam, not because of Eve. The reason na na-create si Eve, because of that what we called home. Because of that what we called family. Atong basahon ang Bible, Genesis chapter 2. Muna kamo mga babae, mong kunot-kunot sa inyo agtang tanaw mo diri. Mga pabida mo, mga pabida. Paminaw mo mga pabida. Kanang kusog kay manghinawak ngadto sa lalaki, paminaw mo diri.
Kanang kusog kayo musapaw sa authority ngadto sa mga lalaki, paminaw mo. Dagan na kayo na ron. Mao na'y kalihukan sa kalibutan. In fact, ang atong president sa pausapawan sa vice president, babae? Nga kanindot na atong presidente? Kung sa may mahimo sa babae, sige pangutingkay, sige pangkuti-kuti. Bisag ang atong presidente, mura nagkiti-kiti. Wa na hunong. Senior citizen biya na. In Genesis chapter 2, 18 to 25, mga igsoon. Kung gusto mo manindot ang home, kung gusto mo manindot ang church, tanawa na to. Verse 18. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. At tanawa, kisay bida. Sa dihang na plano sa Dios, ang kaminyoon, sa diyang na plano sa Dios ang pakighiusa sa lalaki o sa babae. Naa na ba si Eve? Wala pa. Nakita lang si Ginoo, mga kaigsunan, di maayo nga si Adan rada. Kay pag-create sa Ginoo sa mga animals, babae lalaki man. Tanan, gihimo sa Ginoo, paris man. Bisan kay kapayas na babae laki. Unya, pagkaabot na sa tao, wala may babae. Kay gihimo sa Ginoo, nganong wala may babae, mga igsoon? Nganong wala man naghimo ang Ginoo babae? Because God created man in His own likeness, and God is not a woman. Amen. Amen. Dili babae ang Dios. Ingon pa sa kanang naay mga pagtuo, mga kaigsunan, di na lang mag-name drop, pero naay lang baruganan, they don't know unsa gyud gender sa Ginoo. Pwede babae kuno, pwede lalaki, pwede bayot, pwede tumboy. No! The Bible is clear that God is not a woman. Because God created Adam in His own likeness. Mao na way babay. Kay kung na-create sad sa Ginoo ang babay nga wala niya gikuha gikan sa lalaki, so naay posibilidad na ay babay nga Dios. Pero wala man. Mao na nag-inusana si Adan. Well, of course, ang Ginoo dili unggoy. Kinala may babay da ang unggoy. Right? Unya sa kalibog sa mga tao, evolution, ang tao gikan na sa unggoy. Na naman ay babaydaan. Unya gi-create sa Ginoo ang tao in His own likeness, in His own image. And the Bible is clear, mga kaigsunan, nga si Adan walay kaparihas. Walay partner. Muna ang gingon si Ginoo, I will make him an helpmeet for him. Mga babay, gibuhat mo para sa mga lalaki to complete the man, not to compete with man. Inumdumi yun na. Mauna ay mo pagbida-bida, magkikumpetensya mo sa mga lalaki? Ayaw. Ayaw yun. Unya kay ang lalaki, wa man itingog. Mag-ampo ka, nga mo tingog na ang imong lalaki. Nganong ka naman imong giminyuan? Di man dahil na mo tingog. O nganong nisugot magpug ka, di man ka na mo tingog. Ngano, ikay nang uyab na? Mula ka na inyong mga bana, di mo na mo tingog sa simbahan. Giusap na niya pagtingog diya ni mo. Basta ikay nangidat, ha? Muna magduda taan ni mga minyo ba, nga ilang mga bana, hilumon kayo. Kung ganong nagkaminyo mo. Basin ikaw mo estudyador, basin ikaw nanguyab. Basin ikaw nangingon ba nga, wa pa dyan kayo nakita, diha? Ganaan naman sa tapat. Lingi agad, lingi ha.
Gibuhat mo for a reason. Gibuhat mo not to be yourself. Gibuhat mo para mahimong tabang sa lalaki. To complete men. Kay luoy kaayo ang lalaki kung walay partner. God said it. Manang unay lalaki, mingon nga, pwede ra ko ay babae, oy. Mga kaigsunan, mas labaw pa kas Ginoo. Labaw pa ka sa Ginoo. Statistics says, mas daghan sa mga lalaki nga mangitag lain kaysa babae. Kiba mo nga no? Because women, okay ra nilag why men. Nakato na mo sa lugar nila Wonder Woman? Wag yun lalaki. Makita sila lalaki dito, prisuhon. Ay nalang mo adto. Kaya sa babae, mga igsoon, nga walay laki. Nga naman, because ang pagkahimo sa ilaha, para sa lalaki. Pero ang lalaki, maglisod kung way babae. Mo nang gibuhatan kami, og babae. Pamilaw mo mga babae. You are going to complete the man. Please do not compete with the man. Wag yun about good. Nakita na mo sa inyong lugar? Importante ka para sa mga lalaki. Importante ka nga mo complete. Mo na ang mga wife, pag mo fail sila, mo na mga bana, dali ra kay na siya kanabitong makalingi og lain nga binuhat. Kaya ang lalaki maglisod kung walay babae. Hindi sila mo agree. Muna kuyaw kayo nga ang imong bana palakmon sila yo. Okay, naginahanglan yun na ang lalaki og pagtagad. Unsa man yung lalaki din, mga papansin, ganahan yun ang lalaki pansinon. Unya ang mga babae po, ganahan po, mamansin. Unya sa dihang magkamatch na ang kanang papansin ug mamansin. Amo na diha. Ngano man, wala man ang tag-iya. Di gisudlan sa kawatan. Lig-on ako banaw, lig-on. Lig-on. Ang Bible nag-ingon, it is not good that the man should be alone. Verse number 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowls of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Pagkabrayta ng Adam. Originally, ang lalaki gibuhat sa Ginoo to make decision. Laliman ka na mga kaigsunan, sa kadaghan nga mga kahayupan, gitugyan sa Ginoo kang Adam to decide. Unsay ngalan? Og nganong ang dog, wag yun niya tawag cat. Hello? Og ngano ang kanang tree ba? Wa niya tawag two. Ibata, usa ka libro, mga kaigsunan, makahimo kag usa ka libro, names lang sa creation. Kinsa nang ngan ana? Adam. Pagkabrayta, no? Pero diyan ang problema. Verse number 20. And Adam gave names to all cattle, and to all the fowls of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him. Mr. and Mrs. Elephant. Ito na. Mr. and Mrs. Monkey. Mr. and Mrs. Doggy. Di ba? Paris-paris yun.
Pagpasakay bitaw sa ark, girestore man si Ginoo ang paris-paris. Girestore si Ginoo. Paris-paris, kinana 2x2. Ganun 2x2 man, babae, laki. Pagpadayon sa pagpadaghan. Pag-abot na kang Adam, may parehas na ko. Walay para ako. Nakita na si Ginoo before nakita ni Adam. Muna nakanindot. Before you saw your need, God saw it already. Are you listening? Unya worry pa ka, need na nimo ang mga Kristohanon karon nag-worry nga way isod sa ilang tiyan, magutman sila, di ta ka pangalagad og tarong kay basig magutman ta. I will tell you this afternoon, God saw that need already. Karon pa ka nga kinahanglan ka pagkaon? Mao bitaw nang giandaman na kas Ginoo? Amen? Tanawa askisin nakaunag kita nga dili nindot nga ang lalaki alone. Kinsay una? God. When Adam accomplished his responsibility, diha niya nakita, nakanindot ba kay gihuman usa niya ang iyahang responsibilidad, una niya gitanaw iya kaugalingon. Mao nay sakto. Di kayo nahon usa kaugalingon, una ang responsibilidad. Muna sakto mga kaigsunan, before ka mangitag life partner, tapusa-usa ng responsibilidad. Di ba ka na panghingalan na tanan? Di ba eskwelahan man ha? To learn all the names that Adam gave to the animals. Tapusa sang eskwelahan. Una mangita nga, murag di gyud mayong nag-inusar ako, ha? Di ba ka naapa ka diha? Wa pa ka gani kung ikay pahinganlon sa mga animals, naapa ka tingali sa asa padapit. Nangita na ka, way ako. Ka-irresponsable. Pero si Adam, kaliwat man ta sa mga responsable. Hey, mga lalaki! Kaliwat biyatang Adan. Unya si Adan, nakita na to, responsable. Before niya ang iyang gitanaw, ang iyang kaugalingon, iya sa gitanaw ang iyang responsibilidad nga gihatag sa Dios. Muna buhaton sa nato, ayo sa pagdali-dali, mo na maguba atong kinabuhi. Kaya magdali-dali man mga laki. Mura mong mahutdag bayi. Ang pagutana, mahutdan ba ang lalaking babae? Dili, nganong man di man mahutdan. Kaysa diha, gihimo kas Ginoo, gibuhatan sa ka, og para imo. Ya mahurot. Muna, Lawrence, ay kabala ka, Brad, kay gibuhatan na kadaan si Ginoo, Brad. Ay pagdali, Brad. Kay ikaw na ba'y pinaka sayo, nga nakauyab. Pinaka sayo, ay pagdali, Brad. Lawrence, tiwasa sa Brad. Si Adam, nitiwasa siya sa iyang responsibilidad. Wa pa may school sa una, pero baliktad. Siya mo'y nag-create sa name. Brad, ilha sa tanang mananap, Brad. Sa mubo nga pagsabot ani, tiwasa sa og pagkatuon. Tiwasa sa gyud. Una ka mangita kay pagkahuman na tanawa an Adam gave names to all cattle, tapos, and to all the fowls of the air, tapos, and to every beast of the field, tapos. But dito na iyaha. For Adam there was not found an helpmeet for him. Bisan sa mga hayop, tanawan niyo mga hayop, ang babae gyud ang nagbuhat sa pambabae nga trabaho, ang lalaki mo gimulid. Nakita ba mo mga piso mong sunod-sunod sa sunoy? Nakakita mong sunoy mulumlum og itlog? Wala. Kay ang paglumlum, magstay ka, kinahanglan ka manginabuhi. Ang laki, ang babae, mo'y maglumlum sa balay. Ang lalaki, mo'y mangita og pagkaon sa naglumlum.
Muna kapait anang mag-switch mo. Ikaw pa nagitag trabaho, ikaw pa namabdos. Uy. Unya ang imo ditong kuan, ang imong kapari sa kinabuhi, lalaking dako, di mamabdos, mo'y hinambit na kuan. Uy, nandiyan ka na pala. Naunsa. Kaway uwaw. Sugot rapod. Pusong lalaki. Unya imong tiyan, babae man. Di ikay na mabdos. Sayop yun, sayop. Ang babae, naaman siya iya responsibilidad niya, di pwede ihatag sa lalaki. The woman should learn how to stay at home and how to do the work at home. Unsaon pagatiman sa mga anak para magtubo ang mga anak nga iyang na input sa mga anak ang gilid sa iyang bana ug ang bana na samtang naghatag siya instruction siya asawa unya mo'y gi-apply sa iya asawa ngadto sa mga anak nangita siya panginabuhi para mabuhi ang iyang pamilya. Mao nay sistema. Amen. Yung sinitabo sa pamilya. Sakto ba ang sistema? Sakto? Nasakto ba ang sistema? Walay, ang babae musimag pamanghag. Huwag yun kay amen. Aminin mo na. Mga anak maglibog. Kinsa magipapaan ng balaya? Ha? Kinsa magipapa? Wala, di maningog. Di man ni siya bugat min sa hiang, di man mo maningog. Ato raman ang gitultol ang mga lugar sa matag usa. Gahi ba ni? O kamoy gahi? Verse 21. So unsay nahitabo sa diyang nakita na ni Adam, nakita po niya iya problema. Pero nakita na si Ginoo. Mao na in verse number 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Ribs, kompleto. Pero naamang yung spare nga rib. Muna gitawag spare rib. Gikuhaan siya rib. Unya, gipulihag unod. Pagkamayuhas Ginoo, no? Kagrabe na pag-opera mga kaigsunan katangtangan kag bukog. Unya, gi-anesthesiahan lang sa Ginoo og katog. Deep sleep. Kasakit ka anang bukog tangtangon. Pero nahitabo. Pagkahitabo, mga kaigsunan, gioperahan na, gi-close na, ang nakanindot, ayo dayon. Ninduta kung ang Ginoong opera, no? Muna ka na mga miracle na naakay sakit, ikaw man na ayo, possible ha, gioperahan ka sa Ginoo, wala kakahibaw. Nawala imo sakit, grabe gud imo pagtuo sa Ginoo. Verse number 22. And the rib, usara lagi gikuha. And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man. Okay, nindot ning lesson. Lalaki, ayaw sagig suyod-suyod diha. Asa naman to akong partner? Asa naman to? Kinsa man to akong minyon? Pangalagan lang sa Ginoo. Buhatan lang imo responsibilidad. Ang buhaton sa Dios, siya'y mohatod diha nimo. Dindiin na pangitag partner ang lalaki. Kita kanuog sayop. Kaklaro ano? Sa dihang nahimo na si Eve. Unsay gibuhat sa Ginoo? Sa dihang gihimo na and brought her unto the man. Kinsay nagdala?
ang Ginoo. Wala giniya nga, o sige, Eve, lakaw na para makitaan ka ni Adan. Gidala gyud si Eve ngadto king Adam. Yung mo problema og life partner. Yung problema mo og life partner nga dad-an ra man kas Ginoo, kanindot ang nagdad-an ka kaysa pangitao nimo. Nga ganahan mag-buffet, pastor, ako dyan makuha. Sultihan ta mo, kung kanang makuha nimo sa buffet, mas nindot pa ang ihatod diha sa imong lamisa, ay maghuwat ko sa lamisa, oy. Agree. Ang nakanindot, di man huwatod ng Ginoo nimo, dili para imo. Amen? Dili mo huwatod ng Ginoo, dili para imo. Kaya nalinya ka dito sa buffet, puro baboy, niya high blood ka. So, kay mahimo, mapugos ka. Pero kay tungod kay nagpaabot man ka, wapa si, high blood naman ha. Dadaan na ito isda. Tingnan nindot ha. Muna, nindot kayo pag ang Ginoo mag-prepare. Kay for sure, kita mga laki, sa dihang gibuhat ta sa Ginoo, gibuhatan yun ta og kaparihas. That is biblical. Amen? Verse 23. And Adam said, nakita na niya, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. O siya po'y nagbutag og ngalan sa mga babae. Woman, because she was taken out of man. Muna daga kay mga babae, mingon, kung ako, wa na siya mahimo. Saba diha. Kung wa ang lalaki, wa ka. Muna nga, balihon man nimo hinuon. Wa ka basag Bible? Ikaw may nooy gani hinungdan ganong na fall ang man? Nung pasigarbo ka na hinoon? Gusto mo iabot pa nato dito? O focus lang ta dire? Gara mo ha, kamo may hinungdan nga nangaguba ni among kinabuhi mga laki? Kamo may kusog kay maminaw ni Satanas? O ina, preach on! Kamu yung hinungdan, siya mong paminaw chismis, yato rin nyo siya yung bana, wala magaguba. Nakadawat magchismis si Eve kang Satanas. Gidapod niya ang chismis, uy, kaybaw ka. Mao di ni nakaingon dahil nga dita kaybaw sa good and bad, kaya nga naman, gililong si Ginoo ni. Nakadawat og chismis. Tanawa, kana, lami lagi. Oh, na-bright ko. Gusto ka ma-bright? You will know good and bad. Tanawa, di, nahagbong si Adan hinoon. Nakalimot na siya kay ang weakness man good sa mga husband, ang wife. Weakness sa mga husband, ang wife. Pag ang wife na gani-gani, mapasikitan silain, ang bana, murag yung leon, oy. Murag leon nga elepante. Okay, sa ninyo, pag inyo asawa, makita ninyo pasipadaan. Kisa ninyo mga bana nga may mo, holo, wala akong asawa, ang taon, luoy. Wow, tandang mga babag diha, lagpot. Amen? Hinanaw kay kag martial arts. May buong lang kayo, kamao naman ka. Lagputan na. Nga naman, ang imong asawa, gipasakitan. Amen? Ingon na tungod kay, that's, kanakuha na siya kanang impulse na. Nga ang lalaki, mukuan yun na, mukare yun na, muatiman yun na sa babae. Na sila lang amen. Basig exempted mo ba? Siya mo'y naghingalan ha? Woman. Mga babae, pag kuhaon si man, asa naman tong woman diha? Nana.
Kung kuhaon si man, ang mabilin, wow. Wow, unto you. Ay, kamu mga babae, lagyan mo pamugos yun. Mangita mo ng Instagram, mangita mo diya sa Facebook, mangita mo diya. Makita yun mong mangtas, tagbaw yun mo. Kuwat lang. Kay kung pasabot, waka gi-deliver sa Ginoo, it's either ikaw mo'y di andam, kung nagpaabot ka sa Ginoo ba, ay mo kagul, di mo maminyo. Kung waka delivery, or kung waka gi-deliver, ayaw kagul, kay one of you has a problem. Unya ko ipamugos gyud nimo gyud. Mapitan na niyo si Apostle Paul, mas maayo nga wa ka namin niyo. Mas maayo nga wa ka namin niyo. Nga naman, kay na guba to ang katong imuhang partner, guba. Kung napuno to sa imuha, guba kag apil. Wala man ayaw kaguloy. Ma-pressure ni cellphone. Ay mo ka-pressure ha? Yan, nagtudlo na tagkuhan diri. Tinoo diri. Okay? Verse 24. Therefore, pamina mo, na-lesson diri. Shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So na ay nahitabo mga kaigsunan nga magic diri. Nindot kay itong gisulti ni Pastor Hyson. Ang mathematics sa Ginoo unique. 1 plus 1 equals 1. Sa kamin yun. Unya, minus 1 equals 3. Kasi mayog math diri. Kasi mayog math. Sakto ba to? 1 plus 1 equals 1. Minus 1 equals 3. Ako i-explain nga 1 plus 1 equals 1. Kaniyos Bible, and Adam and Eve became one. Adam and Eve became one. 1 plus 1 equals 1. Unya si Eve, di ba namabdos? Gikuha ang usa. Minus 1. Unya itapad silang tulo. Pila man? 3. So naitabo mga kaigsunan, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, importante kaning pagka one flesh. Importante sa ning leave his father and mother. Ayaw ipon sa usa ka bubong. Okay lang silingan mo. Pero ayaw ipon sa usa ka balay. You need to separate sa another house. Nga naman, because duha na diha ang leader. You need to lead your own home. And your father, nasa na siya. Unya, ni-separate naman ka, kay naminyo naman ka, na-separate na ka sa iyahang pagdumala, kay naa naman kay imong kaugalingon dihang pamilya. Dili pwede duhay magbuot sa usa ka pamilya. Nasabtan na to? Stricto ang Ginoo diha. Mao na ningon gyud, lalaki biya jud ka. Kinahanglan magbukod gyud mo. Ang gimanduan na ni ang lalaki. Ngano ang lalaki magimanduan? Helpmate ra ang babae. Kung unsay desisyon sa lalaki, si babae mo sunod. Unsay gibuhat sa mga babae ron? Hoy, di ko! Di ko! Ikaw ra! Nakalimot ka sa rason nga nung gihimo ka. Nga nung di man mo tugutan mo desider ng imong bana. Nga nung siya magkagbabag, pugong-pugong diha. Nga ino ba ito sa imong bana? Hala, sige, pagplano diha, ingnan ako, o siya ito buhaton.
Di ba maglibog ka? Unya sa mo decision na imong bana mo sige ingon, ayaw na, di ko na. Wala ikaw na lang. Wa mo sa kay mahimo pod. Ngano man wala sa imo ang direksyon. Nasa imong bana. The best thing you can do for your husband is to let him decide and decide and decide and decide. Let him practice. To decide. Kaya importante sa lalaki, mabansay siya sa decision making. Uyam siya ka og pakgang dia. Di siya ka-learn. Probably, ang first decision, sayop. Second, sayop. Third, sayop. Siya, sige nagkasayop. Kung sigihan mo siya, ma-practice siya mga kaigsunan. Maka-learn siya siyang mistake. Kaysa, wa pa na ka-decide, iya pag-ingon nga, mauna itong buhaton, miyo naka-ayaw. Saan niya pagkabansay? Una, you need to learn the price of making things right. Amen. There should be failure in decision making. Nya mao pagkasipiat sa imong bana, miyo ka nga ayaw na, ako na. Sipiat na ka. Dako kitag lugi, dakong lugi. Mas modako ang lugi kung pulihan na mo imong bana. Let him practice the decision making. That is important. Naa diha ang strength sa mga lalaki to lead. Ang imo is to help. Kaklaro nang ingon sa Ginoo, walay helpmate. Di ba ikaw ang ni kompleto sa lalaki niya, imo na niyong gubon? Ang rason nga nung gibutang ka diha sa lalaki para imo siyang tabangan para makumpleto ang iyahang kinabuhi? Ha? One flesh, one decision. One flesh, one leader. Skin sa may angay mag-leader. Lalaki o babae? Hinayin niyo eh. Kisa angay mag-leader? Lalaki o babae? Oh, lalaki. One flesh, one leader. And that is the man. The man is the leader. Pag mo leader ang babae, gidaman ka. Gidaman ra ka. Kay ang leader, lalaki jud. Lalaki. Verse 25. Kani realistic ni. And they were both naked, and the man and his wife. No, they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Kaya kini mga babae, kanang aksidente ba, maablihan o niya, naked. Ya, ang lalaki, dili niya ba na, musinggit oy. Musinggit dili. Di ba? Malabon din sa naong kay para di makitaan. Ala. Ang lalaki po, basta maablihan o niya, naghubo maulaw, oy. Huwag yung laki, maablihan, babae, na bulak ka! Di ba, maulaw po ta? Pero may tabo ba na sa husband and wife? Wala kayo pakialam, naglakaw-lakaw diha, kaway sa nina. Wala kayo naglakaw-lakaw. Pero na, babae diha, kadini mo asawa, maglakaw-lakaw, kaway sa nina. Lain ay tanaw. Lain ay tanaw. Ang lalaki akong gipangutana. Lain na ninyo, oy. No, kamo kuno mga babae binay lalaki dia maglakaw-lakaw way sa nina unya di mo iunsa. Lain. Pero sa husband and wife, kung naamo sa inyong balay unya wag gyud ba kanang sirado gyud. Kaninto traway sa nina maglakaw-lakaw no? Mura kag naa sa paraiso. Biblical na, mabita na mawa ang uwaw. Kamu rin, magkuhan pa mo, kanang husband and wife? Inig-ilis, gawasa kay mag-ilis ako. Ana ba? O pag-abot sa balay, diretso,
Iilisan na ano. May baka igsoon sa kwarto, may ka nga, okay, sige, una mo ilis, ikaw sa, sige, gawas ako, ana ba? O diretso ra ka diha, pamanit diha. Una iuwaw, oy. Bible na gasulti, ana. O di ba tinood ang Bible? It is true. Kano sa mga netabo? Right after the wedding. Wa nagi ulaway. Pero sa dihang kung di mo kasal, ay ulaw oy. Dili sibo ba, dili kaganahan ba nga nahimutan-aw nimo nga di man ka bana. Di man ka asawa. Pero sa husband and wife, that's normal. Amen? So marriage is God's plan for man. Mga babae, dili ka mo ang bida. Supporting actress na mo. No, ang bida gyud ani lalaki gyud. Di pwede ka mo. Ikadua, marriage is permanent. When you have a home already, that is permanent. Mora na kontrata nga permanente. With a contract, but it's permanent. Walay marriage or walay wedding nga ang imuhang gisudlan nga marriage, kana bang testing? Wala. Once nga isolemnize mo, that is final. Kabantay mo, pagkasal, niyon si Pastor Aison, okay, kuhan ba yan eh? This is permanent. Basing na ay mubabag diha. No, usually, ang mga solemnizer, mangutan na gina, is there any, kuhan? Is there any term ilang igamit diha? Is there any objection, Your Honor? Naabay mubabag ani nga kasal? Niya pagkahuman, kulbaan ang gikasal. Maintag, dito manhi, maintag, dito manhi. Naimutingog na, itigil ang kasal! Bakit? Wala pa ang lechon! Ang lechon rin nakaingon. Paita. Permanent. When you enter into this agreement and kanang gitawag nga kanang contract, when you enter into the contract of marriage, that is permanent. Amen? Mo na isiguruhon gyud na nimo nga kana mo'y gihatod sa Ginoo. Kay basig na wrong send ang Shopee. Daghan ra ba mga sayo pang paghatod, di ba? Wrong product. Ang imong gi-order di mao ang niabot. Unya kay wa makay mahimo, sir. Mahimo mo ginangan, sir. So wa kay mahimo, bayad ka. Basig mo na may tabo ba? Unya giunsa man to nimo nga wrong man to? Di ka malipay. Kinahanglan siguruhon gyud na nimo. That's one thing that you need to make sure. Kamong wala pa nangaminyo. Amen? Iluma sa wa pa naminyo eh. O siguro ha. Dili tanang mangidhat nimo God's will. Kay kung mao na pertindaghana. Ayaw gyud in town mo pagdali. Pabutag gyud. Kinahanglan sakto gyud. Kaya ano man, permanente ni. Ayaw mong sakay sa kalibutan nga na may annulment good. Na ay balaod ang Ginoo ana. Kung imo yung buwagan ang imong asawa, bisan pa ang rason adultery, buwagan ang imong asawa, ikaw nga nibuwag sa imong asawa, ayaw gyud pangitaglain. But it's not good for a man to be alone. Kaya nimo nga di mangitaglain? Dili. Muna ayog ilabay ang imong asawa. Kaya ang balaod na. Unya,
si bisan kinsa nga makigminyo atong bayhana nga buwag sa iyang bana nakakomit og adultery. Naibalaod na Ginoo ana. Mo na para dili mo abot ana nga punto mga kaigsunan nga magkinuptanay gyud mo magkabagyo-bagyo man magkinuptanay gyud ta. Bisag unsay may tabo, hindi man nato matag-an ang future. Di nato matag-an ang daan nga subayon sa matag pamilya. Ang importante mga kaigsunan na amo ang nagkusog sa gugma nga gihatag sa Ginoo, magkinuptanay mo bahala magbagyo tanan. Gipalit na tanan, wag lang kit kamong duha. Uusan ninyo. Kung paliron man kamong duha, dungan mo. Maunay marriage. That's how important this kanang institution. Matthew chapter 19, 4-6. The Bible says, "And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female?" Wa po naminaw ana. Ngano na amang magpa-bayot-bayot o magpa-tumboy-tumboy? Have ye not read nga at the beginning made them male and female? O diha pa lang no, nanay lesson. Verse number 5. "And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh." Silang duha mahimong one flesh. Let's proceed to verse number 6. "Wherefore, they are no more twain, but one flesh." Dara ang lesson. "What therefore God hath joined together, let not man put asunder." Kinsa to ang gibugkos na sa Ginoo, ayaw tuguti nga nay tawo nga mubuwag nila. Asunder is to separate. Do not let anybody nga mo pabuwag sa mga nagninyo na. So kinsa man attorneyha diha nga mubuhat og papel nga ngilngig pas Ginoo nga maputol ang marriage. Nga gingon naman daan ni Kristo mga kaigsunan, let not man put asunder. Ang pasabot ana, ayaw buwaga ang gibugkos na sa Ginoo. Do not separate them. Muna, ang kaminyoon, walay buhiay. Magkinaunsa man, kay magkitanay naman na sa mga kuan, behind the mask. Naman ay mga attitude nga hasta, ikaw lalaki, wa kahibaw na day ka ana. Di ba natin mga batasan nga makurat na ba? Nanay ko aning batasan na di ay. Wa dyan ko kahibaw, nanay ko ani. Makurat. Kurat magi ka. Labaw na imo asawa. Nay mga ingonana ba? Pero mga kaigsunan, whatever it is, accepted. Nga naman, because you are joined together. Walay tao, walay butang, walay bisan unsa nga sitwasyon sa kinabuhi nga makapabulag sa gibugkos sa Ginoo. Ana kalig-on ang marriage. O niya, dali-dali o nagsod, mga ulitaw sa luyo. Dali-dali o nagsod. Kaya nagunahuna mo na ay divorce, na ay separation, annulment. Buhaton na ninyo. Dali-dalion kay para murag wa nay lain. Ayo lagi kay naa lagi gikuan ang Ginoo. Naa siya gi-prepare. So this marriage ayaw kanang kuan, ayaw sayon na og sud. Ayaw og kanang kanang bitong muapil ka, musud ka nga tawag nato kanang dili hinog sa panahon ba? Kay kanang kabubuton sa Ginoo, right time ang gyud, right time, right partner. Everything is right. Kahilo mo da.
Yan, sa unang huna, si Piata din ako, uy, kamo na nga minyo na ba? Ayaw na mo, naunsa mo, nakasal na mo. Di na lagi na maputol. Ang atong gitudluan diri, ang wapa na minyo. Sabi kayo ko, oh man. Anong wapa na nimo giwali, pastor? Samtang wapa ko na minyo. Kadugay na nimo na minyo. Naunsa ko din taong ka. Basta klaro ha, permanente ni nga kontrata. Permanente ni nga kontra mo. Mawag lagi man daw sige no, love your enemy. Love your enemy. Okay? Magsige lang yun away ng banag asawa, no? Nganong paborito magkena ninyong awayon na banag asawa? Tungod kay nakapirma mo og kontrata. Nagtapad gud mo nga nagpinirmahay sa kontrata, ha? Pero ay lagin mo kahadlok, anak, kay ngano man walay makasiparar ninyo. Hangtod sa hangtod na kontrata. Dawata na lang nagkamatuuran. Pero kung maanad na mong duha, okay na. Amen? Ikatulo. Gusto yun mo exit, dera. Marriage exit is only death. Ganahan na ka muling kawas anang kontrata, ha? Why lying exit? Death. Dapat naagi mamatay sa usa. Amen? Nanaganahan na. Nagtuo ka, di ka manubag sa Ginoo kung mao na imong buhaton? Ha? Kay ganahan na ka muling kawas? Imo na lang tapuson? Ang imong kaparihas? Mga igsoon, ayaw sad. Hello? Ayaw sad. Utngi na. Utngi kay nakapirma mo. Romans chapter 7, verse 1 to 3. Verse 1. Ihus Bible, mga kaigsunan. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. Akong gistoryahan ani, yun si Apostle Paul, katong nakahibaw sa balaod. So katong wala nakahibalo, maglagot gud ani. Pero wala kaingna kung wa ka kalibutan sa balaod. How that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Nakapirma mo og kontrata, naka-under na sa balaod, mga igsoon, ang kontrata nga inyong gipirmahan. Niyon si Apostle Paul, for I speak to them that know the law. Do you know the law? Before kanisod, mga igsoon, og nipirma sa kontrata, do you know the law of that marriage engagement? Or kanang marriage contract? Do you know the law? Wala expiry date. Muna na ay nagkuan ba, nagpirma. Dugay kay sinipirma ang bana. Dugay kay sinipirma. Gibasa pa mantanan. Kaya mo pa biya, di biya ka pakit o na nadaan. Ini ka minyo na, di ba? Ini ka minyo na, di ha pa kakitag marriage contract? Yung naanad mga before mo pirma, basahaw nung sana. Kay masi mapriso ta ni. Kaklaro ng priso na ka. Gusto pa may mo pangitaon? Di na ka pwede manginabuhing ulitaw. Kaya nga naman, mapriso na ka sa kaminion. Gibasa, oy. Unya ang solemnizer ba? Nagsige na. Di na, dito luman. Diha ang pirmahan, diha. Tesa, kanang pastor, kay gibali-bali pa. Unsa imong gipangita? One expiry date, pastor? Nangitag expiry date. Kano sa man mo expire? Walay expiry date. Hinaot pa nakasabot ka.
So giingnan ka ni Apostle Paul, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Ang kontrata nga imong gipirmahan habang buhay. Ano, kinsa nay andam diha mo pirma og panghabang buhay na kontrata? Mangulitaw. Subot pasabot. Kanang mulakaw lang ka kay mag-basketball ka, di nakakabasta-basta ana. Kanang mga barkada nga birahon ka, di nakakabasta-basta glakaw. Kanang ganahan lang ka mo suroy diha, mga wakay tumong kinabuhi, di nana pwede. Kay ang tanang lihok sa usa ka minyo naanay tumong. Para sa marriage nga iyang gisudlan. Naa na kay gibuhi. Amen mga boys. Walay free taste ni ang kaning marriage, why free taste? Tanan nga pagtilaw dunay bugti. Meaning, kung tilawan gyud nimo ning kaminion, unya dili ka mo pirmag kontrata, naa gyud nay consequence. Kinsay ganahan mo tilaw? Nanilaw na may pastor. Klaruhan na ninyo, ha? Klaruhan na ninyo. Kay walay free taste ni. Tanan nga mo taste, na ibayad. Pagabayaran yun na nimo. Kay kani nga kontrata, sagrado. Once nga musud ka ana, that is permanent. As long as you live. Mao na kamo mga asawa, kung wagid mo kauyon sa inyong bana, ang inyong prayer kada adlaw. Unsa man? Kamoy sulti. Ha? Unya hanton na nga buhi pa ayo putla, unsa may imong iampo kun di jud ka ganahan sa imong bana gyud. Unsa may imong prayer? Ha? Kamo gyud ngita day mong exit. Pwede man mo iampo nga Lord, pagkat-una in taong kugugma ni akong bana. Kamu mangiksit po dahil mo. Ano yung problema ninyo mga babae? Pwede man ninyo iampo, Lord, tudloi ko nga makakaton ko sa paghigugma aning tawhana. Di ba? Pwede mga kaluyan sa Ginoo. Merciful ang Ginoo. Unya ni honor ko, Lord, sa kasagrado sa kaminion. Ang ako lang hangyo, Lord, please, teach me to love. Ayaw yun na, Lord, teach him to love me. Dili, oy, sayon ra kahigugmaon ang nahigugma. Nag-amen mo ba? Pero ka rin siya kaingon, Lord, teach him to love me. Muna yung prayer, ikaw maldita kay ka. Usay rason nga higugmaon kagapirti man imong maldita. Nya sayop na daan ninyong pagsuod sa kontrata. Di ba? Nangita mo grasya sa Ginoo nga makasabot mo sa usag-usa. So ang imong prayer is not to the next person. Ang imong prayer is diha nimo, Lord, help me to understand. Help me to love him. Na? Ikaw pod nga lalaki, Lord, help me to love my wife. Kung ang Ginoo naminaw nimo, unsa may buhaton niya? Ni honor man mo sa iyahang sa iyahang sistema. Di i-bless mo. Inigmatan niyo ikabuntag, wa na. Nidanag na siya sa imong mga mata. O di ba? Kaya ka ng buhaton sa Ginoo eh. Kana kung sakto imong desire. Verse number 2. For the woman which hath an husband is bound by the law of her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. Unsa man ang sumpayan ni? Hooray! Ana ba?
Ini, antusi na lang gamay. Antusi lang. Kung di na yun madaba, antusi lang. Ay lang ibutang ang balaod sa imong mga kamot. No, total, naamang gi-exit yun. Nagi-exit. Pero as long as your husband leave it, you are bound by that law. Pero, but if the husband be dead, you're free. Na? She is loose from the law of her husband. Unya, in contrary wise, mga kaigsunan, wala na isguti diri, ang babae ragyot, kay mo magkinasud sa lalaki ang babae. Wa man ang lalaki nisud sa babae. Ang babae mo'y nisud sa lalaki. Ang babae under sa pamalaod sa lalaki. As long as that husband lives, the wife is under the power of the husband. Dili baliktad ha. That's biblical mga igsoon. Dapat ikaw wife, ang tanaw nimo sa imong bana, the most handsome in your life. In the whole world. Liman kag di ka makaingon ana mga igsoon. So naa pa day chance nga ugwa imong bana mukaretil ng imong utok. Utulili. Dapat wala na. Amen? Mo na nindot kayo. Mo na nga, ayaw mong pangandoy nga mga matay na sila. Ayaw mong pangitag exit, kaya wanay mas gwapo pa na. Na, kamo mga bana, wanay mas mo gwapa pa na. Verse number 3. So then, if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, although she be married to another man. So, mao na ang imong exit. Dapat patay imong bana. Pero, samtang buhi pa, you are under the law of your husband. Mana kung atakihon na ganyong bana, di na manghilak ang mga asawa. Di na manghilak. Sige, ayaw na ginawa. Kung mao na imong batasan, hinumdumi ha. Kung imong bana, close sa Ginoo, ikaw may mauna. Yaw na og nabiyudo nagkalit ang bana. Same law. Ang bana di pwede magminyog lain, samtang buhi pa ang asawa. Same law. Amen? So muna, kaanak kay importante ang home. So gi-institute sa Ginoo, gi-establish sa Ginoo ang first home sa panahon ni Adam and Eve. Ug nakita nato mga kaigsuonan, ang sistema sa home. Gihimo ang babay para sa lalaki. Ang lalaki maoy leader sa panimalay. Kung dili kay bawo mo lead ang imong bana, ayaw sa pawi, ampo sa Ginoo. Let him decide. When your husband makes a decision, ayaw palawa, support. Ayaw koreksyon support. Pwede ka mo suggest. Pero kung hugot ka tumayon, umuwana, dili. Ingon na ni. Kaya ka na mo sikag babag, matandog ang pride sa imong bana, kay baw na siyag sayop, iya nagyan po na ipadayon. Kisay sadaan. Di ba? Mula pasagdi, pero support ka. Di kay pasabot nga, wa tumana ang imuhang suggestion. Abi, pasagdan ka, bahala ka diya. Nya pagkauman na sipyat, di ka maminaw nako. Nya ladlaran din nimo sa imuhang nahuman. Ano ako nahuman Diploma number 1, diploma number 2, diploma number 3. Hala pun pa na 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala sa diploma ang wisdom nga ihatag sa Ginoo sa imong bana. Sultian ta mo. Alam ba nagwa ka diploma ikaladlan?
Ang imo ra ilala, training number 1. Training. Kita nang training imong giapilan. Asa training sa pagtanom kay manang pandemic. Tanom-tanom naman ron, training sa pagluto. Ala, lan na diyan. Oh, training, daghan kong training. Ikaw na? Ang wisdom sa lalaki tuag gihatag sa lalaki. Wala giadto sa babay. One of the best thing you can do is to help your husband exercise that wisdom, that authority. Tabangi mo ba na? Helpmate man ka. So kung weak ang imo ba na anak decision making, tabangi siya nga, love, kinahanglan jud ka mo decide. Kaya wa man tay padulngan kung di ka mo decide. Kung mangay ka sa akong opinion, na ako'y opinion pod. Gladlari dayon. Love, mo na itong buhaton ha. Mo na, kung ako lang. Ikaw may magbuot yun, ikaw man. Pero, kung ako lang, bright magkay ko, kay bawo mo dyan ko ako, bawo niya akong gusto. Yawa ko ni mo. Kailangan ipakita ni mo na ikaw supporter ka. Oh, love, kung pangayoon ni mo ang akong opinion, na ako'y ikasuggest. Pero kung nakadecide na ka, I will support. What a good wife. Nakasabot juga sa imong gisudlan. Amen? Pero kung wala ka, ang imo, mo niya akong plano. Nidagan tagas politiko, wala ang takanisod anang kaminyoon. Amen? Mo na isakto, let your husband exercise his leadership. Because whether you like it or not, home needs a leader. And that leader is only the husband. Helpmate ka. Amen? Helpmate ka. So, mo ang ato ang lesson today. The first home. Lesson number 1 sa family. The first home. Marriage is God's plan for man. Plano ni si Ginoo para sa lalaki. Number 2. Marriage is permanent. Once na makig-uyon ka, permanente na na. And number 3, marriage exit is only death. So, ampo mo si Ginoo. Iampo inyong bana, suportari inyong bana, tabangi inyong bana. Nga mahimo siyang good leader. Because good leader at home will become good leader in the church. And good leader in the church is a good leader at home. Mao gina. Nana sila'y complementary. Atong next mga kaigsunan nga topic, family number 2, the husband's duty to his wife. Ang duty sa mga bana ngadto sa ilang mga asawa. Unya, tanawan ninyo, kamong wa pa maminyo ha. Tanawan ninyo. Kung di mo ni kayahon, ay lansa. Kay base ba, di mo buhaton imong duty niya, magsige lang kay ingon, ako magbuot. Wa ka ni duty. Kailangan may baon mo imong duty as a husband. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the message that you have given us, instructing us about home, about our family. I pray, dear God, that you bless each and every one. Bless all the men, O God, to exercise their leadership and to stand with your guidance, O Lord. Ayog tuguting giyahan namo among pamilya sa amo ra kaugalingon, kundi giyahan namo ang among mga pamilya, O God, pinaagi sa imong pulong. And I believe, O Lord, nga imong itudlo karon nga kung lig-on ang among baruganan diha sa imong pulong, mulig-on usab ang pagdala namo sa among pamilya. And eventually, lig-on pod ang among pagpangalagad sa simbahan. Salamat kayo, Dios, sa mga instruction nga imong gihatag. Tuguti ang mga ladies aning a church, Lord, nga makaibaw sila sa ilang duty as a wife. Na they are created for the man. And they ought to support, they ought to help, because they are a helpmate sa mga kalalakinan, sa ilang mga bana. Salamat kay Lord sa instruction.
And I pray, dear God, that you continue to teach us about family as we continue to study, Lord, aning a lesson. And I pray, dear God, that in this invitation, I pray that you bless each and everyone to come with a pure heart, O God. Whatever needs your children has, I pray, dear Lord, that you help them to become real sa ilahang mga prayers. Help them to be true to you, O God. In Jesus' name, amen. Amen.